Feel kong idamay si David. Tara manggulo tayo. Ha 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 ha. Thanks po sa cover. No jumpsuit. Wedding gown. JJ's Z. Natapos ang retreat nang wala sa schedule. Dahil sa nangyari kay Aris, Yuri at sa ibang students na nahulihan ng alak at sigarilyo, pinili ng organizer na tapusin na ang retreat. Sinugod sa ospital si Aris at ganun din si Yuri. Umalis kami ng Camp Keneme nang walang kibuan ng buong section, meron mang kumausap sa akin, hindi naman pinag uusapan yung nangyaring gulo. Ayaw talagang pag-usapan. Dahil 1 linggo dapat ang retreat pero naging 3 araw na lang naging bakasyon ang natitira pang mga araw. Sabado ngayon, 2 araw na ang nakakalipas ng maospital si Aris. 2 araw ko na ding hindi pinapansin ang mga text at tawag sa akin ni Yuri. 2 araw na din akong hindi pinapansin ni Kiefer. Ganun ba? Tanong ko kay Keegan. Yeah. Sorry about that. Sagot niya at nagpilit ng ngiti. If you get home, I will call you immediately. CJ. Salamat. Ingat. Bagsak ang balikat kong umalis kila Kiefer. Kahapon pa ako pabalik-balik sa kanila. Hindi siya sumasagot sa text ko at cannot be reached naman kapag tinawatagan. Hindi ko naiwasan na hindi mag-alala. Alam kong galit siya sa nakita niya. Pinindot ko ang preno ng bike na siyang sinasakyan ko ngayon. Ito rin ang gamit ko. Kahapon ang puntahan ko siya. Ang sagot sa akin ni Keegan kahapon ay kapareho rin ng ngayon. Hindi pa siya umuwi. Matapos umalis. Nakakapanglumo, gusto kong sisihin si Yuri pero, para saan? Narinig ko tumunog ang cellphone ko. Tumabi muna ko bago kuhanin ang cellphone. Isang text message ang dumating sa akin galing kay Kuya Angelo. From, Kuya Angelo. Message, asan ka? Umuwi ka na. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi nga pala alam ni Kuya na umalis ako ng bahay. Wala din naman kasi siya kanina kaya hindi na ako nagpaalam. Mabilis akong nagpedal pa uwi sa bahay. May kalayuan talaga ang bahay ni Kiefer sa bahay namin. Sadyang kaskasero lang ako magmaneho ng bike. Bike pa lang yan. Paano kapag kotse na? Pagdating sa bahay, magarbong kotse agad ang sumalubong sa akin. Yayamanin. Bungga. Tinignan ko muna yon sandali bago ipasok ang bike ko sa garahe nila tita. Pumasok ako sa loob at dun ko lang nakilala kung sino ang may-ari ng kotse. Mommy. Ni Yuri at kasama yung driver ata. Konnichiwa di. Bati niya sa akin habang nakangiti at nagbaw. Nagbao din ako dahil tanda ko na yun ang paraan nila ng paggalang. Konnichiwa. Andyan ka na pala. Bigla sabi ni Kuya Angelo habang may dala ng tray ng juice at sandwich. Kanina ka pa hinihintay ni Empress Hanamichi. Binaba niya ang tray sa lamisita. Tinignan niya ko mula hangang paa at saka nagtaas. Nang kilay. Magpalit ka. May pupuntahan kayo. Utos ni Kuya sa akin. Tinignan ko naman ang sarili ko. May problema ba sa maong nakupas at shirt na maluwag? No, it's okay. Bigyan ng mommy ni Yuri. Hindi na kailangan. Pero mukha pong basahan si JJ. Sandali lang naman kami kaya hindi na siguro kailangan. Putol niya sa sasabihin ni Kuya. Walang nagawa si Kuya kung hindi ang pumayag. Ngumiti yung mommy ni Yuri at tumayo. Lumapit siya sa akin at umangkla sa aking braso na para bang close na close kami. Close pala tayo, te. Tara na. Ayan niya sa akin. Message po. Alanganin kong sagot. Tumingin siya kay Kuya Angelo at mumiti. We'll go ahead. Naglakad na kami palabas, diretso sa kotse nilang yayamanin. Sobrang naiilang ako. Kaya naman wala akong kibo sa buong biyahe. Gustuhin ko mang itanong kung saan kami pupunta, hindi ko na nagawa. Aano ba kasi talaga? Anything wrong, Jay? Basag niya sa katahimikan. O wala po. Kahit malamig sa loob ng kotse. Pinagpapawisan talaga ako. Mabilis din ang tibok ng puso ko.
Bakit ba pakiramdam ko may ginawa akong malaking kasalanan sa pamilya ni Yuri? Huminto kami sa tapat ng isang malaking building. Unang bumaba yung mommy ni Yuri. Sumunod ako sa kanya at sandaling pinagmasdan ang building sa harap namin. Muli siyang umangkla sa braso ko. Halos makalagkad ako sa bilis ng bawat hakbang niya. Yung totoo. May galit. Narating namin ang elevator. Buti na lang at nakabukas na yon kaya hindi namin kinailangan na maghintay. Sorry kung nagmamadali ako. Late na kasi tayo. Sabi niya sa akin. Late saan? Pinindot niya ang buton na may number 20. Dalawa lang ang kasabay namin at mukhang mga foreigner pa. Ayoko na sanang magsalita kasi bukod na sa nailang ako eh. Naiilang talaga Jay. Kaya lang ayoko namang maging bastos. Kamusta po si Yuri? Tanong ko. Shit ka Jay. Dapat yata hindi yun ang tinanong ko. Ingot. E di isipin niya na hindi kami nag-uusap. He's okay. Fully recovered already. Sagot niya sa akin. Tumunog ang elevator bell at bumukas ang pinto. Naglakad na yung mommy ni Yuri kaya sumunod ako. Isang kakaibang floor ang bumungad sa akin. May receptionist at parang opisina ang dating. Lumapit kami sa mga babaeng nasa reception. Meron silang pinag-usapan sandali tapos ay naghintay kami. Hindi ko alam kung ano o sino yung hinihintay namin. Ano bang lugar ito? Enrex Hanamichi. Malanding sigaw ng isang unknown person. Bakla siya, sure ako. Sopistikado ng tignan kahit tumitikwas ang daliri. Mukhang yayamanin din. Gertrude. Balik na bati ng mommy ni Yuri at nagbeso-beso sila. You still look pretty. Sabi nung tinawag na Gertrude. Sagot ng mommy ni Yuri. Thank you. Biglang tumingin sa akin yung Gertrude, kaya agad akong nagpilit ng ngiti. Nakataas. Ang kilay niya habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Shinken ni. Konosho. Seriously? This girl. Sabi niya at mumiti lang ang mommy ni Yuri. Nga. Feeling ko minura ako o kaya man ininsulto. Hindi ko tuloy alam ang magiging reaction ko. Kung aawain ko naman to baka magmukha akong bastos. Suntukin ko kaya to tapos sabihin ko hindi sadya. Yeah. She's pretty. Right? Sabi ng mommy ni Yuri at sinenyasan akong lumapit sa kanya. Ginawa ko naman at nagpilit agad ng ngiti dun sa Gertrude. Umismid lang siya at inirapan ako. Problema nito. Wala akong problema sa bakla pero ngayon baka meron na. Hindi ko inaano to, bakit? Bako inaano nito? Baka mapikon ako, hindi ko tumatansa. Na lang. Sarkastikong sagot niya. Let's go. Naglakad na siya papunta sa loob. Bumungad saki ang magkakatabing office table. Tad ng isang damakmak na papel. Meron akong nakita puting sofa set, kung saan maraming nag-uusap na tao. Meron may hawak na magazine at meron namang pira-piraso ng tela. Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay yung manikin na walang ulo. Meron kasing suot na gown. Wedding gown. Ganun na lang ang panlalamig ko nang ma-realize kung anong pakay namin sa lugar na to. Tinignan ko yung Gertrude at yung mommy ni Yuri na nasa harapan ko. Masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Huminto sila sandali at binuksan ang glass door na may nakalagay na say. Pagbukas ng pinto unang pumasok ang mommy ni Yuri at sumunod yung Gertrude. Iniwan ako. Itinulak ko na lang ang pinto at pumasok mag-isa. Pabilog na sofa set ang una kong nakita. Kasya yata 15 katao. Tapos may malaking kurtina sa harap. Ganda. Sarkastikong tawag sa akin nung Gertrude. Paglapit ko sa kanya, siya namang lapit niya dun sa kurtina. Bastusan? Madam Yakito. Ato na. Pagmasdan mo. Masayang sabi niya at biglang binuksan ang kurtina. Sa harap ng 5 hilera ng malalaking salamin.
Isang puting-puting wedding gown. Ang sumilaw sa aking mata. Muntik na akong mabulag. ONYT. Masayang sabi nung mommy ni Yuri at agad na lumapit doon. Look at this. You did a great job. Hindi ko magawang ihakbang ang paa ko para lumapit. Wala akong naging reaksyon. Pagngiti lang ang tangi kong nagawa, plastic pa. Papupuntahin ko ang assistant ko dito para matulungan kayong magbihis. Sabi ni Gertrude at mabilis na naglakad paalis. Nakangiting humarap sa akin ang mommy ni Yuri. Pinilit kong suklian ang ngiti na yon. Ang ganda, di ba? Ito ang isusuot mo sa kasal niyo ni Yuri. Masayang sabi niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging masaya kagaya niya. Matapos lahat ng sinabi sa akin ni Yuri. Matapos lahat ng nangyari. Hindi ko kaya. May dumating na babae at agad lumapit dun sa gown. Kinalas niya yun sa manikin at sinenyasan akong lumapit. Umalis yung mommy ni Yuri at sinara ang kurtina. Pakihubad na po ang damit niyo. Sabi nung babae. Nag-aalangan akong nakatingin sa kanya. Lahat. Yung pang itaas lang. Pati undergarment. Anak ng. Magtapwas ako. Alanganin at dahan-dahan kong tinanggal ang shirt ko. Tatanggalin ko na sana ang bra ko pero putik. Huminto ako at tinignan yung babae na may pakiusap. Pwedeng ano? Suotin ko. Muna yan bago ko tanggalin to. Ngumiti naman siya at nagnod. Sa laki ng wedding gown na mukhang humahabol sa gown ni Marian Rivera, hirap na hirap kaming isuot yun. Matapos masuot hangang dibdib. Dun ko lang tinanggal ang pangilalim. Inayos na niya ang likod at iba pa. Inayos din niya ang buhok kong kanina pa sa gabal. Sa mukha ko. Matapos maayos, tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Napatitig ako sa sarili ko. Para bang ang hirap maniwala na sarili ko yung tinitignan ko ngayon sa salamin. Ang ganda kasi nung gown. Ganito pala yung pakiramdam ng namimili ng susuotin pang kasal. Nakaka-excite na. Nakakakilig. Parang ang sarap dumiretso sa simbahan nito. Pero unti-unti nang nawala ang ngiti ko. Unti-unti ring pumapasok sa isip ko na. Ikakasal ako sa taong hindi ko naman mahal. Ikakasal ako sa taong nagsinungaling. Sa'kin. Sa taong pinagkatiwalaan ko. Sa taong akala ko biktima lang din ng business. Kineme ng pamilya nila. Hindi mo ba nagustuhan? Bahagya akong nagulat. Mabilis akong nag-angat ng tingin at nakita ko ang mommy ni Yuri sa bandang likod ko. Bukas na pala ang kurtina. Nagustuhan ko po. Sa pilitan kong sagot. That's great to hear. Bumaling siya sa babaeng tumulong sa akin magbihis. Iwan. Mumuna kami. Nagnod yung babae at naglakad na paalis. Iniwan muna niya yung damit ko sa sofa. Bago tuluyang lumabas. Lumipat sa harap ko ang mommy ni Yuri at inilabas ang cellphone. Sandali siyang nagpipindot bago itapat sa akin ang kamera. Smile. Sabi niya sa akin at mumiti naman ako. Ipapadala ko to kay Yuri. Sandali siyang nagpipindot bago tumunog ang cellphone niya. Bahagya siya tumawa bago humarap sa akin. Kung pwede ka na daw bang idiretso sa altar ngayon? Tanong niya at tumawa ng malakas. Nakitawa na lang ako, wag lang sana magmukhang plastic. Sandali pa niya akong pinagmasdan at ang gown na suot ko. Nung tumapat ang mata siya sa mata ko, agad akong umiwas. Sobrang nakakailang at hindi ako sanay makipagtitigan sa kanya. Sa totoo lang, I don't want you to be my daughter-in-law. Nakangiting sabi niya. Pero bakas ang pagiging seryoso niya. Oks lang. Hindi ko din naman gusto ang sarili ko na maging in-law niyo. But I loved my son so much and I'm willing to sacrifice everything to. Malungkot. Niyang sabi. The whole Hanamichi clan don't like me. From the start that I marry you Mori, I keep pleasing them. I decide to prove that I'm worthy to be part of their family but they never accept me. Inabanggit nga po ni Yuri sa akin.
Nagpilit siya ng ngiti at inayos ang buhok ko papunta sa likod ng tenga ko. Akala ko habang buhay ng ganun. But when Yuri came, half of the clan thanked me. Para sa kanila swerte siya. Ipinanganak siya sa panahon na pabagsak na ang negosyo ng pamilya. Sa totoo lang hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi niya sa akin to pero nanatili. Akong tahimik at nakikinig sa kanya. Matalino, masayahin at masunurin. Yan ang Yuri ko. I gave him everything even. Though he's not asking for it, umpisa pa lang hindi na sila magkasundo ng father-in. Loko pero hindi pa rin siya nagpatinag para patunayan ang sarili niya. Gusto kong itanong kung bakit nakialam siya sa gusto ni Yuri. Kung bakit niya kinausap si Ella. Pero urong ang dila ko at parang ayaw makisama. Itinuring ko ding anak ang mga kaibigan niya, lalo ni si Kiefer na siyang pinaka malapit sa kanya, kahit against talaga ako sa pagkakaibigan nila. Huminga siya ng malalim at dun ko lang nakita ang pamumuo ng luha niya. Pero nang ipakilala niya sa akin si Ella, nagbago ang lahat. Putik! Eto na yon. Hindi ko siya tanggap at ganun din ang mangyayari sa angkan namin. Kaya ginawa ko ang akala kong tama. Kinausap si Kiefer at sinabi sa kanya ilayo niya si Ella kay Yuri. Pero wala akong alam na nag-aagawan na sila sa iisang babae. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha niya. Umuwi ang anak kong ibang tao na. Madalas nakainom. May sugat at marumi ang damit. Nagpakulay din siya ng buhok na ikinabigla ng lahat. Natuto na rin niya kaming sagot-sagutin, lalo ang lolo niya. Kahit hindi ako sigurado, niyakap ko siya at hinayaang umiyak sa balikat ko. Ramdam kung nasasaktan siya sa mga nangyari kay Yuri. Please, T. Sabi niya habang umiiyak pa rin. Love is my son. Tang na. Iba na lang po ang hilingin niyo. Wag yan, wag po ang mahalin siya. Hindi ko kakayanin na makita ulit siyang miserable. I'll beg you. Love is my son. Kusa na lang din akong napaiyak. Mahigpit ang naging yakap ko sa kanya. Gusto ko ding gawin ang sinasabi niya. Gusto ko, gustong gusto ko. Pero hindi ko magawa. Iba ang mahal ko at kahit anong gawin ko, siya na talaga ang gusto ko. Siya na talaga ang mahal ko. Kiefer. She's okay. In few weeks pwede na siyang umuwi. Percy said on the other line. Sasabay ka na ba sa kanya? Baka mauna ako. Gusto ko nang makita si JJ at Felix. Napatingala ako sa langit. Matatapos na ang kontrata ko. Makikita ko na si Chion, girlfriend ko. Mawawala na rin ang gumugulo sa isip ko. Salamat nga pala. Nahihiyang sabi ko. I should be the one to thank you. Sa malat sa pagbabantay mo kay JJ, sana lang. Talaga isandali siyang tumahimik. Sana lang talaga tumupad ka sa usapan. Napayuko ako. Ay. Pinatay niya ang tawag. Tumingin ako sa gate ng bahay nila. Ng bahay nila JJ. Wala nang inutos sa akin si Percy, gusto ko lang talagang pumunta dito. At makita siya. Bumukas ang gate nila kaya agad akong sumakay sa kotse. Ayoko nang may makakita sa akin. Hindi naman ako nabigo sa paghihintay ko. Lumabas si JJ ng gate habang may dalang garbage bag. Binaba niya yon sa harap lang ng gate nila katabi ng ilang sako ng basura. Papasok. Nasana siya pero biglang lumabas yung Angelo at parang kinagagalitan siya. Nakayuko lang siya pero pag alis ng pinsan niya agad siyang nag-make face at parang ginagaya. Yung sinasabi ng kuya niya. Ang kulit talaga. Natawa na lang ako. Sapat na yon kaya agad kong pinaandar ang kotse at umalis. Don't exactly know what I'm doing. I'm head over heels with my girlfriend pero nang mapalapit ako kay JJ, bigla na lang akong naguluhan. Mas lalo pang lumala ang lahat ng dahil sa kasunduan namin ni Percy. Kung hindi kaya ako pumayag, hindi kaya mangyayari to. Flashback. My foot is tapping the floor. Almost 4 hours na kaming naghihintay dito sa harap ng AC, operating room, pero wala pa rin kaming naririnig sa doktor.
Napabuntong hininga ako at napayuko. David D. Tawag sa akin ng mom ni Chion. Umuwi ka muna. Kagabi ka pa nandito. I forced a smile. Oo, kailang po ako tita. Hindi rin naman po ako makakatagal sa bahay. Kumain ka muna iho. Ibibili kita. Ano bang gusto mo? Alok ni Tito, dad ni Chion. Agad akong tumayo. Hindi na po. Ako na lang po bibili. Umiti naman siya sa akin at hinayaan ako. Alam kong nag-aalala din sila sa akin. Buhat. Nang ibalik si Chion sa ospital, hindi pa ako umuuwi. Hindi rin ako makakain ng maayos. Naglakad na ako paalis. Wala ako sa sarili at nakatulala. I don't want to leave. I'm afraid on what might happen while I'm gone. Akala ko magiging okay na siya noong dalhin siya sa Hong Kong pero wala rin pala. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad ng may mabunggo ako. I immediately look at him and apologize. Sorry. Sabi ko. Hindi ko sadya. Nakatitig siya sa akin na para bang kinikilala ako. Blue ang mata niya kahit mukha naman siyang Pinoy. Okay lang. Sagot niya. Bumalik na ako sa paglalakad at dumiretso sa cafeteria ng ospital. Kahit walang gana. Pinilit kong kumain, ayoko naman na ako ang sunod na magkasakit. Pagkatapos kumain, sakto naman na nag-text sa akin si tita. Tapos na ang operation at kakausapin na sila ng doktor. Nagmadali ako sa pagbalik na abutan ko sila tita na nakatayo sa harap ng pinto ng opisina ng doktor. Tara. Kakausapin na daw tayo ng doktor. Aya sa akin ni tita. Pumasok kami sa loob at bumungad sa amin ang malungkot na muka ng doktor. I have this bad feeling na hindi maganda ang resulta. Sit down please. Sabi ng doktor sa amin. Naupo sila tita pero nanatili akong nakatayo. Inilabas niya ang tablet at meron. Pinindot doon bago iharap sa amin. Isang video ng ultrasound ng puso. Hindi po successful ang operation. We don't want to take too much risk. Malaki ang butas sa puso niya kasabay ng pamamaga ng ilang artery. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya. Agad akong lumabas ng opisina niya. Nasuntok ko na lang ang pader sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Kiefe, wag mong idamay ang pader. Natigilan ako sa nagsalita. Agad ko siyang tinignan ng masama. Siya yung blue ang mata na nabunggo ko kanina. What do you care? Inis na tanong ko. Bakit niya ako pinakikialaman? Hindi ko siya kilala at hindi rin niya ako. David Brewer. Sabi niya nagpatigil sa akin. Dating president ng Section EV. How did I know you? Umiti siya sa akin at sa totoo lang, sobra-sobra ang pagtataka ko. I don't know him. He's not student of IVIS I know. Somehow he looked just like Div Ages. Maybe you heard the name. Percy Ray Collins. Tanong niya. Collins? Isa lang ang kilala kong Collins, si Felix yun. Then I realize it, he is Felix. Stepbrother. Pero, patay na siya. From the way you look at me. I think you already know me. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Nice to meet you. Hindi ko tinanggap ang kamay niya. Mas lalo gumulo ang isip ko. Hindi ko din maintindihan kung bakit siya lumapit sa akin. Binawi niya ang kamay niya pero nanatili pa rin siyang nakangiti. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I would like to offer you a job. Excuse me. A job. Yes. A job. Pag-ulit niya. We can talk about this now. If you have time. Napailing ako sa mga sinasabi niya. Look. And whoever you are, I don't know. You. Patay na ang kilala kong Percy and I'm not interested to your offer. Now if you'll excuse me. As can help bless Chion sa Kim. Putol niya sa sasabihin ko. Nalilito na ako sa mga nangyayari.
Paano niya nalaman ang buong pangalan ng girlfriend ko? And what help is he talking about? Hindi successful ang operation niya. Ayaw na siyang operahan ng ibang ospital. Dahil delikado na at ayaw nilang masiraan ng reputasyon. Pagpapatuloy niya. Ang tanging magagawa niyo na lang ay dalhin siya sa New York. But her family can't afford it ni. Crap. Paano niya nalaman lahat ng yon? Matagal nang ipinipilit ng doktor na dalhin siya sa New York pero hindi kaya ng magulang niya ang magiging gastos. Nag-offer na rin kami. Financially pero hindi pa rin aabot. You see, I can pay the bills for her. I have to private plane na magdadala sa kanya sa New York safely. Napayuko ako. He's a total stranger to me. Pero na-tempt ako sa inaalok niya. Para kay Chion na ang usapan kaya malaking bahagi ko ang nagsasabi na pakinggan ang sinasabi niya. How can I assure that you're telling the truth? Halos pabulong kong tanong. Malawak siyang ngumiti. Let me explain it to you. Naglakad siya papunta sa kung saan. Nakasunod lang ako hanggang sa huminto kami sa isang kwarto ng pangpasyente. Naupo siya sa kama at nagsimulang nagpaliwanag. Nagpakita din siya ng ilang litrato bilang patunay ng mga sinasabi niya. Ipinaliwanag din niya kung bakit niya gagawin to. Nag-uumpisa na akong maniwala sa kanya kahit wala naman talaga akong tiwala. Isa lang ang rules ko. He said after explaining my job. Wag na wag kang magkakagusto sa kanya. Pinilit kong itago ang reaksyon ko. Paano? Paano ko gagawin yun? Paano kung umpisa pa? Lang may iba na akong nararamdaman? Pero mas kailangan ako ni Chion ngayon. Kaya kahit marami pa akong tanong. I accept your offer. End of flashback. Now here I am so freaking confused about the feelings. Hindi ko dapat to nararamdaman. Si Chion ang mahal ko kaya nga ako nagsakripisyo. Pero kapag kasama ko si JJ, iba ang tibok ng puso ko. This is freaking wrong. Ayoko nang makisali sa gulo nila Kiefer at Yuri. Love Evelyn. Pakshit lang. Parang sirang plaka sa utak ko yung sinabi ng mommy ni Yuri. Seryoso. Siya na yung nakikiusap na mahalin ko yung anak niya. Lalo na tuloy akong naguguluhan. Masama pa nito, hindi pa rin sumasagot si Kiefer. Sa akin. Hindi pa rin siya umuuwi. Nag-uumpisa na akong mag-alala. Sari-sari na ngayon. Ang laman ng utak ko. Parang halo-halo lang. Narinig kong may kumatok sa pinto. Bubuksan ko pa lang sana ang pinto pero kusa na. Yung bumukas at pumasok si Tita Gemma. Balisa ang itsura niya at parang gulong-gulo. Sinira niya ang pinto at hinarap ako. Tita. Ano? Kay kasi. Nautal niyang sabi. Hindi ko alam kung anong problema. Obvious naman na meron siyang gustong sabihin. Mukha tuloy siyang nagpipigil ng tae sa puwet. Iretitsti. Huwag ka tatawa. Bakit po? May problema po ba? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Kasi. Aandyan ang lola mo sa sala. Napangiti ako agad sa sinabi niya. Namimiss ko na rin kasi si lola. Hindi ako. Nakadalaw sa kanya nung retreat dahil hindi na ako pinayagan ng mga organizer. Kung ano man ang dahilan kung bakit nandito siya, sobrang natutuwa ako na makasama siya ulit. Pero unti-unti ring nawala ang ngiti ko nang hindi mawala ang pagkabalisa sa mukha ni Tita Gemma. Tita Gemma. Kay kasama niya ang mama mo at yung mapapangasawa niya. Para akong binagsakan ng langit. Ngayon pa talaga? Ngayon pa talaga siya nagpunta. Kung kailan mabigat ang nararamdaman ko. Nice. Tita. Masama po pakiramdam ko. Hindi pipo muna ko lalabas ng kwarto. Tuloy kong sabi at agad na nahiga sa kama sabay talakbong ng kumot. Tumabi sa akin si Tita Gemma at bahagya akong yugyog. Hindi pwede. Kailangan mong harapin ang mama mo.
Padabog kong inalis ang kumot at nagmamakaawang tumingin sa kanya. Ayoko siyang makita, ngayon pa na meron akong pinoproblema. Ayoko po. JJ. Dito rin sila magstay kaya magkikita at magkikita kayo. Shoot Nems. Ano bang araw ngayon? Araw ba ng pagpapaulan ng kamalasan? Kung hindi ba naman? Kasi, heist. Kainis. Walang buhay akong tumayo. Ninisian ako ni tita at inakbayan. Lumabas kami ng kwarto at dumiretso sa sala. Si Lola ang una kong nakita kaya kahit papano. Napangiti ako. Apodi. Tawag niya sa akin at umamba ng yakap. Yumakap naman ako agad sa kanya. Hinigpitan ko para mabawi ang mga araw na hindi kami magkasama. Miss you, Lola. Bulong ko. Miss din kita, apo. Sagot niya sa akin at hinigpitan din ang yakap. Ang sweet naman. Sana yakapin mo din ng ganyan si Mama. Agad na namatay ang mitya ng kaligayahan sa puso ko matapos marinig ang tinig na. Yon. Ayoko pa sanang humiwalay ng yakap kay Lola dahil sa totoo lang hindi pa ako handa na makita siya. Unti-unti akong lumingon sa kanya. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Ngiti na hindi ko kayang suklian. Ngiti na parang ang sarap burahin sa mukha niya. JJ Anakti. Tawag niya sa akin habang nag-aabang ng yakap. Naghihintay si Mama. Edi maghintay ka. Tinignan ko sila Lola at Tita Gemma. Ganon din si Kuya na sinisenyasan ako na lumapit kay Mama. Wala akong nagawa kundi ang yakapin siya. Pabangon niya ang unang sumampal napansin ko. Iba kasi ang amoy niya sa huling naalala ko. O sadyang sobrang tagal na nung huli ko siyang nakasama kaya hindi ko maalala. Kung pagmamasdan siya, parang wala siyang pinagbago. Mas gumanda pa siya at nagmukhang bata. Kita na rin ngayon ang pagkakahawig namin. Pinilit kong humiwalay sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako tagal. Parang ayaw ng katawan ko na dumikit sa kanya. Agad akong bumalik sa tabi ni Tita Gemma. Halatang nagtaka si Mama pero pilit niyang idinaan sa ngiti. Kamusta ka na? Wala. Akong balita sa'yo masyado. Aayos lang ni. Naiilang na sagot ko. Ang pag-aaral mo? Kamusta? Tanong niya pa. Huwag ka na magtanong. Aayos lang din ni. Alam kong hinihintay niyang magkwento ako. Pero ayoko nang gawin yon. Ayokong magsabi ng kahit ano sa kanya. Katahimikan ang namayani sa amin. Bigla na lang may pumasok na lalaki sa pinto. Sa kanya napunta ang atensyon naming lahat. Meron siyang dalang paper bag. Han! Tawag ni Mama at inakay siya palapit sa amin. Ito nga pala ang anak ko. Ano? Bakit ganun? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakaramdam ako ng takot kahit wala namang dahilan. Napahawak ako kay tita. Alam kong ramdam niya ang panginginig ko. Mumiti yung lalaki at inabot sa akin ang dala niya. Para sa'yo. Ayaw. Tumingin ako kay tita na parang nagsasabi ng tatanggapin ko ba? Hinawakan niya ang kamay ko at nagnod. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko para tanggapin ang dala niya. Malawak na. Mumiti si Mama nang makita niyang tinanggap ko yun. Hindi ko na tinignan ang laman. Noon, bumalik ulit ako sa tabi ni tita. JJ. Siya na nga pala ang magiging papa mo. Ikakasal na kami. Buong galak na. Sabi ni Mama habang nakayapos sa braso nung lalaki. Batiin mo ang Papa Andy. Mo. Inabot nung Andy yung kamay niya sa akin. Nice to meet you, JJ. Yan ang bagay na hindi ko gagawin. Labag sa loob ko na makipag-usap sa kanila. Tapos makikipagkamay pa? Muli akong kumapit kay Tita Gemma. JJ. Tawag sa akin ni Kuya. Nakikipagkilala siya ng maayos sa'yo. Bakas ang otoridad at pag-uutos sa boses ni Kuya Angelo. Hindi ko na malayan na. Lumapit na pala si Mama sa akin. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso at pilit
Nilapit dun sa Andy. And Mama Di. Tawag ko sa kanya para sana patigilin siya pero ayaw talaga niya magpa. Awat. Hininto niya ako sa harap nung Andy. Bakas ang pagtataka sa kanya dahil sa inaasta ko. Ganito na talaga ko, wala na akong magagawa pa. Makipagkilala ka ng maayos sa Tito Andy mo. Utos ni Mama. Bakit ako? Pwede naman kayo na lang. Yung tipong ito si JJ, ito si Andy. Pwede na kayong magpatayan. Tinignan ko si Mama at halata na sa kanya ang pagkainis. Sa bagay, nakakabadrip. Naman kasi talaga yung ginagawa ko. Anong magagawa ko? Nakakaramdam talaga ako ng takot. Hindi ako makakaalis dito sa pagmamatigas ko. No choice. Ako po si JJ. Salamat po dito. Halos pabulong kong sabi. You're welcome. Sabihin mo lang kung may kailangan ka pa. Message po. Umiti siya sa akin at inabot ang kamay niya para tapikin ako sa braso. Pagdikit ng palad niya sa akin, parang may kuryente na bigla na lang kumapit sa akin. Automatikong. Tumaas ang kamay ko para itulak ang kamay niya palayo sa akin. Shit! Wag mo ko hahawakan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Bumalik na naman yung takot na nararamdaman ko. At pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. JJ. Sigaw ni Mama. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Agad na lumapit sa akin si Tita at inalalayan ako. Okay ka lang ba? Hindi ako makasagot. Binitawan ko yung paper bag na hawak ko para mayakap ang sarili ko. Hindi mapakali ang paningin ko sa pagtingin sa paligid. Hindi ko maintindihan pero kakaiba yung takot na nararamdaman ko. Jay, anong nangyayari sa'yo? Tanong sa akin ni Lola. Ma, pakipasok muna si JJ sa kwarto. Utos ni Kuya Angelo. Nakaalalay sa akin si Tita Gemma papunta kwarto ko. Kahit malayo na kami kila Mama, iba pa rin yung pakiramdam ko. Pagpasok sa loob agad na isinara ni Tita ang pinto. Naupo ako sa kama at tumitig sa kung saan. Okay ka lang? Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? May naalala ka ba? Sunod-sunod. Natanong niya. Puro iling lang ang sinagot ko sa kanya habang nakatitig pa rin sa kung saan. Kahit nalilito ako sa mga tanong niya, nangingibabaw sa akin ang takot. Alam kong nakaramdam. Nako ng ganito dati pero hindi ko alam kung saan. Kakaiba. Sobrang kakaiba. Para akong batang musmus na takot sa palo ng magulang. JJ. Magsalita ka, please. Pakiusap pa ni Tita. Sabihin mo kung ano. Yung nararamdaman mo. Natatakot ako. Ganito rin yung naramdaman ko nung magkita ng nagpakilala sa aking Tony de la Cruz. Halos kapareho nito yun. Kahit hindi ko siya kilala parang ayaw lumapit ng katawan ko sa kanya. Malakas na katok ang gumising sa akin sa malalim na pagkakaisip. Bumukas ang pinto. At galit na tumingin sa akin si Mama. Bakit ganun ang ginawa mo sa Tito Andy mo? Tanong niya habang nakaturo. Nakakahiya yun. Ang sabi ko pa naman mabait kang bata. Tapos ipinahiya mo siya. Gianna. Intindihin mo naman si JJ. Sagot ni Tita Gemma sa kanya. Sa kanya lumipat ang galit na tingin ni Mama. Intindihin? Ipinahiya niya si Andy. Sa harap natin. Gusto mong intindihin ko pa? May pinagdadaanan yung bata. Pagpipilit ni Tita. Hindi naman basta-basta. Makakapag-adjust yan. Huwag mo nga akong pangaralan tungkol sa anak ko. Hindi ko kita pinangangaralan. Patuloy sa pagtatalo sila Tita at Mama. Hindi ko maiwasan na hindi mapaluha sa nakikita ko. Kung sino pa yung hindi ko nanay, siya pa yung umiintindi sa akin. Bakit? Ganun? Pwede lumabas ka muna? Kakausapin ko lang muna ang anak ko. Sabi ni Mama. Pasensya na pero hindi ko iiwan si JJ. Matapang na sabi ni Tita. Napabuntong hininga si Mama at kita ko ang matalim niyang pag-irap. Sa halip na
Sumagot pa, bahagya na lang niyang tinulak si tita para makalapit sa akin. Umupo siya sa tapat ko. Jay. Anak. Mahinahon niyang sabi. Kailangan mong tanggapin ang tito Andy mo. Pagkasal na kami, titira ka sa amin kahit sandali lang. Bago ka man lang ikasal dun. Kay Yuri. Wow wow magic sing. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Napakadaling sabihin pero napakahirap gawin. Binanggit pa talaga niya si Yuri. Binanggit pa talaga niya yung kasal na. Pinayagan niya ng walang permiso ko. Ang galing. Kasabay ng pagbagsak ng luha ko ang pagsiklab ng galit ko sa kanya. Pwedeng lumabas ka na ng kwarto ko. Mahinahong pakiusap ko. JJ. Tawag sa akin ni Tita Gemma. Tinignan ko si Mama at kita ko sa kanya ang pagkabigla sa sinabi ko. Ayokong maging bastos lalo na sa kanya. Pero nasagad na talaga ako ng galit ko. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Galit na tanong niya. Yan ba ang tinuturo nila sa'yo dito? Huwag ka na magtanong pa. Umalis ka na lang. Sigaw ko. JJ. Sita sa akin ni Tita Gemma pero hindi pa rin ako nagpatinag. Huwag mo kong sigawan. Baka nakakalimutan mo kung ano mo ko. Nakipagsabayan ako ng tingin sa kanya. Alam ko. Pero kung hindi ka paalis, baka. Kalimutan ko talaga kung ano kita. Kahit labag sa loob niya lumabas siya ng kwarto ko. Pagsara ng pinto kusang bumagsak. Ang mga luha ko. Agad na tumabi sa akin si tita para yakapin ako. JJ. Sabi ni tita habang hinihimas ang likod at buhok ko. Bakit ganun? Bakit hindi ako masaya na makita siya? Humigpit ang yakap sa akin ni tita. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Patuloy ako sa pag-iyak at sa totoo lang kay Tita Gemma ko nararamdaman ang hindi ko maramdaman. Kay Mama. Yung pagiging ina sa anak niya. Nang mapagod ako sa pag-iyak, hinayaan ako ni Tita Gemma na matulog muna. Gusto ko ding matulog at kung pwede lang paggising ko, wala na sila. Dapit hapon na nang magising ako. Ayoko pa sanang bumangon pero nag-uumpisa nang sumakit ang ulo ko. Pinakiramdaman ko ang mga tao sa baba. May naririnig akong mga nag-uusap at nagtatawanan. Andyan pa sila. Patiwakal na Jay. Bagsak ang balikat kong dumiretso sa banyo. Tuloy ligo na ang ginawa ko. Mas matagal ako sa ilalim ng shower kumpara sa dati kong ginagawa. Ang bigat sa pakiramdam nang makasama ko siya sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Dati sabi ka kung makita siya. Lalo na nung panahong nasa ospital ako. Dun ko napatunayan na masakit umasa sa wala. Habang tumatagal ako kila Lola noon, unti-unti na akong hindi umaasa sa kanya. Masakit pa kapag may pupunta sa amin at sasabihing nasa police station daw si Mama. Dahil pinakulong ng kaaway niya. Hindi na ako sumasama dahil ayoko siyang makita sa ganong kalagayan. Kapag tinatanong ako ng mga tao tungkol sa kanya, hindi ko masagot dahil hindi ko naman siya nakikita. At doon unti-unti nang pumapasok sa isip ko na hindi ko na pala siya kilala. Hindi ko na pala kilala ang sarili kong ina. Pangalan na lang ang alam ko sa kanya at sa pilitan pa ang pagtawag ko sa kanya ng Mama. Kasabay ng pagbagsak ng tubig mula sa shower ang pagtulo ng luha ko. Nakakainis. Ayoko nang umiiyak. Nakakapagod, nakakasawa at nagmumuka akong mahina. Napayuko ako kasabay ang pagpigil ko na mapaiyak ng malakas. Hindi ko mapigilan. Yung ilang taon kong luha na naipon para sa kanya, ngayon na yata gustong lumabas. Bumabalik sa akin lahat, yung araw na nakaupo ako sa pintuan ng bahay ni Lola. Inaabangan ko siya dahil birthday ko at umaasa akong babatiin niya ako ng personal. Kahit walang regalo at kahit walang handa basta dumating lang siya. Pasko at Bagong Taon na nagbalot ako ng regalo para sa kanya. Hindi siya dumadating. Kaya ibinibigay ko na lang kay Lola. Yung mga araw na may sakit ako at siya ang hinahanap ko. At ang pinakamasakit sa akin.
Nung araw na dumalaw siya sa bahay, sabi ko hindi na ako aasa na matutuloy yon pero nang mag-text sa akin si Lola, agad akong imuwi. Hindi na ako pumasok sa huling subject ko noon makita lang siya. Tapos pagdating ko, umalis na siya. Para bang iniiwasan talaga niya ako. Para bang ayaw talaga niyang magkita kami. Buhat. Nang araw na yon, hindi na ako naniwala na magpapakita pa siya sa akin. Sobrang sakit. Sa akin na sarili ko pang ina ang lumalayo at umiiwas. Napaupo ako sa sahig dala ng panlalambot ng tuhod. Ayokong umiyak ng malakas dahil maririnig ako sa labas at baka mag-alala sila. Mabigat ang bawat paghinga ko para akong sinasakal. Bakit ba sa akin nangyayari to? Anong bang ginawa kong masama? Wala na akong kinikilalang ama, bakit kailangan pati ng ina mawalan ako? Bakit? Kailangan sa ibang tao ko pa maramdaman yung pagmamahal ng pamilya? Sa mga taong hindi ko inaasahan na magiging parte ng buhay ko. Mga pesteng ulupong. Pinilit kong patahanin ang sarili ko. Masyado na akong babad sa tubig at anumang oras, alam kong kakatok na sila tita para gisingin ako. Mabilis akong nagpunas at nag-ayos. Pagbukas ko ng pinto, ganun na lang ang inis ko. Nang makita ko si mama, naghahalungkat siya sa kabinet ko. Anong ginagawa mo? Seryosong tanong ko. Humarap siya sa akin na nakangiti habang hawak ang isang dress. Sa wakas natapos ka. Ding maligo. Kanina pa kita hinihintay. Napataas ang isang kilay ko. Oh! Hindi siya sumagot. Hawak pa rin niya ang dress ko at humarap sa salamin. Tinapat niya. Sa katawan niya yon na parang namimili ng damit sa pamilihan. Bagay? Tanong niya. Hindi ko masabing hindi dahil kung tutuusin mas bagay sa kanya. May katangkaran. Si mama at maganda ang hubog ng katawan. Sinong mag-aakala na dalawa na ang naging anak niya? Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit ang daming lalaki ang nagkaka. Gusto pa rin sa kanya. Yan lang ba ang pinunta mo dito? Tanong ko na nagpatigil sa kanya. Umiti siyang pilit kahit nagmumuka na yung plastic. Ipipili kasi kita ng damit. Para sa family dinner natin. Family dinner? Family pala tayo? Sarcastic na tanong ko. Matalim ang naging tingin niya sa akin. Siguro bukod sa itsura, nakuha ko din ang ugali niya. Hindi siya plastic na tao. Kung galit siya, galit siya. Kung ayaw niya, ayaw niya at kung makikipag-away siya, ready siya. Ibinaba niya ang dress sa kama at dahan-dahang lumapit sa akin. Huminto siya sa harap ko na hindi inaalis ang tingin niya. JJ, sinusubukan kong bawiin yung mga pagkukulang ko sa'yo. Pero kung sasagarin mo ko kahit 17 ka na, didisiplinahin pa rin kita sa paraang alam ko. Naiintindihan mo ba? Mahinahong sabi niya. Hindi ako sumagot. Sinabayan ko ang tingin niya sa akin. Wala naman akong balak. Patulan siya. Ayoko din namang mawala yung natitirang respeto ko sa kanya. Hindi ako sasama sa dinner niyo. Salamat na lang. Sabi ko at nilagpasan siya para makalapit sa closet ko. Kumuha ako ng pambahay na damit. Shirt at short lang. Alam kong hindi pa rin siya umaalis ng kwarto ko kaya naman umarte akong inaayos ang nagsabog na damit ko. Okay di. Sabi niya kasabay ng pagbubuntong hininga. Hindi na tayo lalabas dito. Na lang tayo sa bahay mag-family dinner. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Saktong paglingon ko ay ang pagbukas niya ng pinto ng kwarto ko at lumabas siya. Nice. Ipipilit talaga niya ang gusto niya. Naibato ko ang hawak kong shirt sa kama sa sobrang inis. Kung pwede lang wag na. Silang magstay dito. Pabagsak akong nahiga sa kama at tumitig sa kisam. Gusto kong pagmasdan ang muka ni mama pero malaking bahagi ko ang nakakaramdam ng galit tuwing makikita ko siya. Ang bata pa rin ang itsura niya. Sa bagay, 16 na lang si mama nang mabuntis siya kay kuya. Tapos 17 naman nung ipinanganak niya ko. Ay 34 pa lang siya. Kaya pala ganun ang itsura niya.
Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Kingi na kasi. Hindi ganito yung inaasahan kong pagkikita namin. May kumatok sa pinto ng kwarto ko kaya agad akong tumayo. Unti-unti ang bumukas ang pinto at iniluwan nito yung Andy na bagong asawa ni Mama. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Presensya pa lang niya kakaiba na. Ayoko siyang makasama sa bahay. Hi. Naiilang niyang bati. Pwede ba akong pumasok? Kapag sinabi kong hindi, tutuloy ka ba? Sarkastikong tanong ko. Bahagya siyang tumawa na puno ng pagkailang. Iitatanong ko lang sana kung ano. Gusto mong dinner? Magpapadeliver kami. Napataas ang isang kilay ko. Bakit ako tinatanong mo? Ako lang ba kakain? Bahagya siyang yumuko at napahiya, kita ko din ang pagkapikon niya. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang pasensya niya at anong kaya niyang gawin kapag napuno. Siya. Hindi sa ganun. Gusto ko din kasing marinig ang opinyon mo. Seryosong sabi niya. Kahit ano basta itable. Bored kong sagot. Halata ang pagkalito sa itsura niya. Hindi yata niya alam ibig sabihin ng itable. Kaysin ko narinig ang salitang yun. Galing sa salitang eat at ibig namang sabihin ay pwedeng kainin. CJ. Sasabihin ko na lang mama mo. Sagot niya sakin. Akala ko aalis na siya pero nanatili pa rin siyang nakatayo sa pinto ng kwarto ko. Tinitigan ko siya para sana iparating sa kanya na umalis na siya. Pero hindi siya. Natinag at parang may gusto pang sabihin. May kailangan ka pa ba? Tanong ko. Yumuko siya at nagbuntong hininga. Look. Alam kong naiilang ka sakin. Buti alam mo. Putol ko na kwaring natutuwa sa sinabi niya. Nawala ang hiyang nararamdaman niya at alam kong napikon na siya. Diretso niya kong tinignan. Ito lang ang hinihintay ko ang magalit siya at pagsalitaan ako. Tignan natin. Andy, I'm trying to understand your situation here. As I don't want to force you to like me. As your father but please learn the word respect. Seryosong sabi niya. Napangiwi ako. Yun na yun. Nagalit na siya noon. Alam kong meron pa at gusto kong makita yon. Tumayo ako at bored siyang tinignan. Respect. I never learned that word. Umiti ako. Sa kanya na halatang plastic. And like you as Eva father. I don't think so. Meron akong ama at Jasper ang pangalan niya. Hindi siya nakapagsalita. Nagnod siya kasabay ng pagpipilit ng ngiti. Ayoko mamahiya. Pero hindi ko maiwasan. Ayoko din magsalita ng hindi maganda pero nagawa ko na. Ayoko nang iparamdam sa kanya na hindi ko siya gusto pero hindi naman talaga. Tatawagin ka na lang namin kapag ready na ang dinner. Sabi niya at tuluyan ng umalis. Alam kong kakagalitan ako sa ginawa kong yun. Siguro ihahanda ko na lang ang sarili ko, lalo na sa bibig ni Kuya Angelo. Hindi nila ko maiintindihan kaya okay lang. Ere-ready ko na ang tenga. Hinintay ko. Hinintay ko na kagalitan ako sa ginawa ko. Sugurin at sumbatan pero walang gumawa noon kahit isa sa kanila. Taka ako sinusundan sila ng tingin habang nag-aayos ng hapagkainan. Nakatawa si Lola habang nakikipagkwentuhan kay Andy ng epal. Nagvi-video ako dito. Epal. JJ. Tawag sa akin ni Tita Gemma. Tulungan mo ang mama mo sa kusina. Sa pilitan ang pagnod ko. Sige po. Halos kasabay ko yung Andy pumunta ng kusina. Bahagya siyang nauna at agad na. Sinalubong siya ni mama ng halik. Yung bigla ka na lang nandiri sa salitang halik. Yak! Jay! Anak! Pakidala naman to ni. Utos ni mama. Nakangiti siya sa akin habang tinuturo ang isang malaking bowl na puno ng kanin. Inirapan ko naman siya bago kuhanin yon at idiretso ng dining. Pag-angat ng tingin ko muntik ko nang mabitawan yung bowl sa pagkabigla. Anak ng Shutangi Names. Hi, Naiilang nabati sa akin ni Yuri. Nagpaulan talaga ng malas ngayon.
Pero bakit parang ako lang ang sumalo? Binaba ko ang hawak ko sa lamesa at takang tumingin sa kanya. Gusto kong magmura ng malakas. Yung sa sobrang lakas itatakwil na ako ng langit. May hawak siyang baukwet na ang ganda sana sa paningin pero ang sarap din ilagay sa ibabaw ng magiging nitso niya. Inis ko siyang tinignan. Hindi ako natutuwa sa pagdating niya at gusto kong maramdaman niya yun. Ang totoo, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Matapos niyang sabihin na siya ang nagset ng sakal kasal. Ewan ko, pakiramdam ko na pagtulungan nila ako. Pinoproblema ko na nga si mama sasabay pa siya. Ang galing! Palakpakan natin. At sino naman tong gwapong binata na to? Malanding tanong ni, mama. Mumiti naman na abot hangang tenga si Yuri. Naks! Gwapo ng sahig. Ang gwapo ng sahig. Galit nga ako sa kanya kaya hindi ko siya dapat purihin. Good evening po. I'm Yuri Hanamichi. Pakilala niya at inabot ang dalang baukwet. Kay mama. Para po sa inyo. Mabilis naman niya yung tinanggap. Kinikilig pa siya habang inaamoy-amoy ang bulaklak. Wiw! Ikaw pala yung magiging asawa ng anak ko. Nakangiting sabi ni mama kay Yuri. Tawagin mo na rin akong mama. Parang iba yung dating sakin nung sinabi niya. Kakaibang mama, nakarinig kami ng tumikim. Napalingon kami kay Andy na nasa likod lang pala niya. Ay, eto nga pala ang mapapangasawa ko. Si Andy Estrada. Pakilala niya. Naglahad naman ng kamay si Yuri. Sandali iyong tinignan ni Andy bago tanggapin. Yung bigla na lang akong nawala sa paningin nila. Hindi kaya multo na lang ako. Wala. Nang pumansin sa akin nung dumating tong Yuri na to. Pero hindi ako nalungkot. Naging pabor sa akin yon para makalabas ng bahay ng hindi nila namamalayan. Busy si Kuya Angelo sa cellphone niya. Si Lola naman sa pakikipag kwentuhan kay Tita Gemma habang naghahain. Madilim ang langit, walang bituin at malamig ang hangin. Mukhang ulan na naman. Tinignan ko ang cellphone ko, nagbabaka sakaling maisagot man lang siya kahit isa. Sa text ko. Pero wala pa rin. Shit lang. Nag-uumpisa na akong magsisi. Kung bakit kasi hinayaan ko si Yuri na halikan ako ng araw na yon. Kung bakit kasi hindi ko siniguro na okay kami bago umuwi sa kanya. Kanya ng bahay. Nakaramdam ako ng presensya ng tao sa likod ko. Bahagya akong lumingon at nakita ko. Siyang nakatingala din sa langit. Malalim ang buntong hininga ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Yuri. Sinasamahan ka. Hindi dito. Inis na sabi ko habang nakaturo sa daan. Dito sa amin, dito sa bahay. Bahagya siyang yumuko. Tinext ako ni Angelo. Ipapakilala daw niya ako sa nanay mo. Hindi na ako nagsalita. Muli akong tumingala. Pinakiramdaman ko ulit ang hangin na yumayakap sa akin. Ang tahimik na paligid ang bahagyang luminis sa isipan ko. May dalang walis. Yung mama mo, di. Basag ni Yuri sa katahimikan. Kamukha mo siya. Tinignan ko siya na kwaring namamangha. Talaga? Hindi ko alam yun. Sa halip na mainis sa ginawa ko, pinagtawanan lang niya ko. Sinabi ko yon para mainis siya, hindi para matuwa. Malamang ako ang anak at marami na nagsabi sa akin na kamukha ko siya kaya hindi na bago yung narinig ko galing sa kanya. Ang bata niya patignan. Ilang taon na siya. Pagpapatuloy niya hindi pinapansin. Ang inis na tingin ko sa kanya. 34 ata. Walang buhay kong sagot. Hindi ko talaga inalam kaya wag ka na magtanong. 34? You mean 16 na or 17 lang siya nag-asawa? Parang tayo ngayon kung itutuloy mo yung kasal. Sarkastikong sagot ko sa kanya. Bahagya siyang tumawa. Hindi naman kita agad aanakan. Putik. Yung bigla na lang akong kinilabutan matapos niyang sabihin yung word na aanakan. Creepy ang putik. Sana gumamit muna siya ng ibang word. Ayos din tong tao na to.
Inis ko siyang tinignan. Kiefe. Pumasok ka na nga sa loob. Bakit? Ayaw kitang kasama. Dun ka sa loob. Sumeryoso ang mukha niya na maihalong lungkot. JJ. Alam kong galit ka sakin. Hindi ko na mababago yun. But will still apologize. Naitakip ko ang kamay ko sa mukha bago ilipat yon sa pisngi ko. Nabuntong hininga. Din ako para pagaanin ang dibdib ko kahit kaunti. Ayokong tuluyang magalit sa kanya. Kung hindi mo nare-realize, ipapaliwanag ko sa'yo. Kung hindi mo sinet yung kasal, na yan, hindi sana tayo ganito. Hindi sana ako naguguluhan at higit sa lahat hindi. Sana kita nasaktan. Mahinahong paliwanag ko. Andun sana ako sa loob at kumakain na. Nung una pa lang, hinanda ko na yun sarili ko sa sakit. Alam ko kasi, iba yung tingin mo kay Kiefer kaya may clue na ako na iba yung feelings mo sa kanya. Tumingala siya sandali. Pero umasa ako lalo na nung umuo ka sa engagement na. Tuti. Dahil akala ko wala nang ibang paraan. Mag-aaway at mag-aaway lang kami ni Kuya. Angelo kakapilit ng kasal na tot saka isa pati. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko pa pero kailangan din niyang marinig. Kay kagaya ng mama mo. Hindi ko. Din kaya na makita ka ulit na masaktan. Gusto ko namang maranasan mo ding maging masayali. Napayuko ako. Pero hindi pala ako ang makakagawa nun. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong mahalin ka din kagaya ng pagnamahal mo. Sakin. Kaso hindi ko mapilit yung sarili ko. Kaso hindi ko mautusan ang puso ko. Bawat oras na sinisiksik ko sa kokot ko, si Kiefer ang unang pumapasok sa isip ko. Kumakaway at sinasabing Kiev sa utak ko. Nag-umapaw sa kamanyakan, kalandian at kagwapuhan habang maihawak na alaksa. Isang kamay at sigarilyo naman sa kabila. Suot-suot ang pulang boxer na may ulo ng reindeer. Teka nga. Bakit ba yun ang iniisip ko? I understand. But there's no turning back. I won't take it back. Hindi ako susuko at hindi ko hahayaan na mapunta ka kay Kiefer. Seryosong sabi niya. Napaawang ang bibig ko. Umurong na naman ang dila ko para magsalita. Hindi na. Naman sila nakisama kung kailan ang dami kong gustong sabihin. Tama na Yuri. JJ. Yuri. Tawag ni Mama mula sa gate. Tinignan siya ni Yuri sa mata lang hindi naman ako tuminag o gumalaw man lang. Pasok na. Kakain na tayo. Aya ni Mama sa amin. Sige po. Mauna na po kayo, susunod po kami. Sagot ni Yuri. Umiti sa mama sa kanya at pumasok na. Binalik sa akin ni Yuri ang tingin. Nanatili. Ako sa kung anong posisyon ko kanina. Tara na. Hinihintay na tayo sa loob. Sabi niya habang palapit sa akin. Agad akong humakbang palayo. Hindi kita maintindihan. Huminga siya ng malalim. Sa ngayon, hindi mo talaga maintindihan. Napailing na lang ako. Ang gulo-gulo na nga, lalo pa niyang ginugulo. Padabog akong pumasok sa loob at hinayaan siya sa labas. Alam ko namang susunod siya. Pwede ring wag na. Dumiretso ako sa dining area nila Tita Gemma, kung saan naririnig ko ang malakas na tawanan at kwentuhan nila. Maraming bakanting upuan pero yung katabi ni Mama yung may nakahandang plato. Ayokong tumabi sa kanya kaya naman umupo ako sa tabi ni Lola. Walang nakahandang plato at kubyertos doon. Taka akong tinignan ni Lola pero hindi ko na lang pinansin. JJ. Dito ka maupo sa tabi ko. Utos ni Mama. Dito na lang. Mas gusto kong katabi si Lola. Seryosong sagot ko. Tanging pagngiti na lang ang nagawa niya. Alam kong sa akin nakatuon ang mga tingin nila pero pinili kong wag pansinin yun. Lalo na ang tingin ni Kuya Angelo. Baka mamatay ako. Naupo na rin si Yuri sa tabi din ni Lola. Kung saan sana ako ang katabi niya sa kabila. Hindi ko siya tinignan at tinuon ang pansin sa lamesa. Binigyan ako ng katulong ng plato at mga kubyertos.
Magdasal muna tayo, sabi ni Lola at nag-antada. Sumunod naman kami at nagsimulang magdasal. Pagkatapos noon ay nagsimula na silang kumain. Wala akong gana, kahit anong dami at sarap ng pagkain sa harap ko, hindi. Ako makaramdam ng gutom. Kumain ka na, apo. Bulong sa akin ni Lola. Umiti ako at akmang kukuha ng pagkain pero bigla na lang pumasok yung maid nila. Tita! Excuse me po. Sabi niya. Meron pong tao sa labas. Hinahanap po si Miss J. J. Tinignan nila kong lahat. Wala akong ideya kung sino man yung tao na yun. Hindi ko alam kung anong trip niya para puntahan ako ng ganitong oras. May hinihintay ka bang bisita? Tanong sa akin ni Tits Gemma. Wala naman. Umiling ako. Sino daw po siya? Tanong ni Kuya sa maid. Aayaw pong ipasabi. Sagot nung maid. Puntahan mo na, Jay. Baka mahalaga yon. Utos ni Lola. Tumayo si Yuri kasabay ko. Taka akong napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung siya na ba si JJ ngayon. Sasamahan kita. Sabi niya. Wag na. Ako na lang. Walang gana kong sagot. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Umalis ako at agad na dumiretso sa labas. Ang daming naglalaro sa isip ko habang naglalakad. Ang weird sa pakiramdam. Paglabas sa gate natigilan ako. Pakiramdam ko huminto ang lahat sa paligid ko. Maging ang oras huminto din sa isipan ko. Almost 4 days. Almost 4 days niyang hindi sinasagot ang tawag at text ko. Almost 4 days akong nagpabalik-balik sa bahay nila para kamustahin siya. Almost 4 days siyang hindi nagpakita sa akin. Almost 4 days akong napuyat kakaisip sa kanya. Kiefer D. Halos pabulong kong sabi. Magulo ang buhok, malalim ang mata at gusot ang damit. Pero kahit ganun, ang gwapo. Pa rin niyang tignan. Tipid ng ngiti ang binigay niya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Gusto ko siyang sigawan at murahin. Gusto ko siyang suntukin sa muka. Gusto kong magalit sa kanya dahil pinag-alala niya ko. Kung ano-anong naglaro sa isip ko. Akala ko sinaktan na siya ng daddy niya. Pero urong ang dila ko sa titig niya. Almost 4 days pero parang 10 years na. Ang nakalipas. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Kung bakit nawala siya. Kung bakit hindi siya nagpakita sa akin. Kung bakit hindi man lang niya ako tinawagan. Pero sa lahat ng tanong ko ito lang ang lumabas sa bibig ko. Kumain ka na biba? Bahagya siyang tumawa at naglakad palapit sa akin. Bakit? Hala siya. Hindi ko na natapos ang itatanong ko. Hinawakan niya ako sa kamay at hinatak palapit. Sa kanya. Nasubsob ako sa dibdib niya sa pagkabigla. Mahigpit ang yakap niya sa akin. I miss you, G. Bulong niya. Naipikit ko ang mata ko. Ninanamnam ang bawat salitang binitawan niya. Ang boses niyang parang bago sa pandinig ko. Kusang yumakap ang mga kamay at braso ko sa kanya. Pinantayan ko ang higpit ng yakap niya na para bang binabawi ang mga araw na wala siya. I miss you more. Bulong ko. Habang tumatagal ang yakap namin, dun ko lang sumusuot sa ilong ko ang amoy niya. May halong alak, sigarilyo at halatang pinatungan ng pabango. Nakakainis ang amoy. Pero sa mga oras na to, ito na ang pinakamabangong pabango para sa akin. Saan ka galing? Tanong ko habang nakayakap pa rin sa kanya. London. Tipid niyang sagot. Humiwalay ako sa yakap at taka siyang tinignan. Seriously? London. London. England. United Kingdom. Paglilinaw niya. Uumano ka doon? Nakipagkita sa pinsan ko. Seryosong sagot niya. Pwedeng ipaliwanag mo ng maayos. Pakiusap ko. Isang tanong, isang sagot kasi ang nangyayari. Hindi kami magkakalinawan nito. Baka bukas pa kami matapos sa usapan.
It's about Kaiser, dad. As visit the cousin and other relatives, hoping that one of them can help me. Huminga siya ng malalim. Pero ayaw nila kong tulungan. Wala na kasi silang pakialam sa amin. Yun pala yung dahilan kaya hindi siya nagpaparamdam. Nahihirapan na siguro siya sa gulo nila ng daddy niya. Kahit naman ako mahihirapan sa ganong sitwasyon. Bakit naman daw? Tanong ko na maihalong pag-aalala. Magkakamag-anak sila, dapat tulungan nila ang isa't isa. Ngayon na walang guardian. Si Kiefer sa tabi niya, dapat alalayan nila siya. Yon ang problema sa mga Watson. Kung walang pakinabang sa kanila, walang dahilan. Para pakialaman nila. Ngumiti siya pero naging mapait yun. Wala silang mapapala sa akin kaya ayaw nila kong tulungan. Napayuko ako. Wala na siyang nanay tapos wala pa siyang kamag-anak na malalapitan. Parang ang hirap ng kalagayan niya. Tapos ang lakas ng loob kong magreklamo sa buhay ko. Wala nga akong ama at hindi ramdam na may ina pero andyan sila Tita Gemma para iparamdam na may malalapitan ako. Hindi dapat ako magreklamo kumpara sa buhay ni Kiefer. Mayaman naman siya. Ikaw hindi. Bakit hindi ka man lang nag-text sa akin? Pag-iba ko sa usapan. Nag-alala ko sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko. I have to do that in order for me to stay longer in London. Kapag kasi nabasa ko text mo o narinig boses mo, uuwi ako agad para makita ka. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa sinabi niya. Akala ko galit pa rin siya sa akin kaya nagawa niya akong pagtaguan pero yun pala umalis siya dahil sa family matter. Praning ka, Jay. Kakabalik mo lang ba? Tanong ko habang pinagmamasdan siya. Mukha kasi siyang pagod. Para bang napakarami niyang ginawa. Mukha din siyang puyat. Dahil sa mata niya. Dumiretso ako dito kasi gusto na kitang makita. Sagot niya at mumiti. Sira. Dapat nagpahinga ka na agad. May pasok pa naman bukas. Wag muna tayo pumasok. Nalukot ang noo ko sa sinabi niya. Mukhang sinasapian na naman yata siya. Kung ano-ano. Na naman kasi ang sinasabi niya. Para siyang wala sa sarili. Hindi pwede. Ano ka ba? Mamasyal tayo. Let's have a date. Date? Parang gusto ko nga nun. Wala pa talaga kaming nagiging opisyal na date nitong. Kung magnato kaya lang kung hindi kami papasok, baka makarating kay Kuya Angelo yun. At malintikan pa ako. Weekends na lang siguro. Suggestion ko. No, bukas na lang. Please, T. Pakiusap niya. Dadalin kita sa beach. Gusto ko yun. Ang hirap tanggihan ng isang to, nilapit niya ang kamay kong hawak niya sa bibig niya. Hinalikan niya ang likod ng palad ko pati mga daliri. Kasi Kiefer. Baka makarating kila Kuya. Dahilan ko at malungkot niya kong tinignan. Please, Jay. Sobrang nami-miss na kasi talaga kita. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Tinignan ko sandali ang bahay. Gusto ko talagang sumama pero natatakot naman ako kay Kuya. May pasok ang araw na gusto niyang mag-date kami. Ayoko din siyang biguin kaya nalilito na ako. Patuloy sa paghalik si Kiefer sa kamay ko. At feeling ko yun ang paraan niya para kumbinsihin ako. Sumilay ang nakakalukong ngiti sa akin. Gusto ko siyang makasama kaya. Naman. CJ. Date tayo bukas. Bulong ko sa kanya. Umiti siya at akmang hahawakan ako sa pisngi pero bigla siyang tumingin sa gate at tumigil. Agad akong tumingin doon sa takot na baka si Kuya Angelo ang nakita niya. Pero hindi naman pala. Nakauwi ka na pala. Bored na sabi ni Yuri. Alam niya. Yayitlanti. Sabi ni Yuri kasabay ng pagnod. Lumipat ang tingin niya sa kamay ni Kiefer. Pinilit kong bawiin ang kamay ko pero hinigpitan ng hari ang pagkakahawak. Napayuko na lang ako kasabay ng pagkagatsa. Labi ko. Sira ulo talaga.
Hindi ko alam kung nanadya ba ang isang to, baka mag-away pa sila dito sa harap lang bahay. Kapag nangyari yon, malalaman ni Kuya Angelo ang lahat. Malalagot ako. Yuri, nakita mo si JJ? Boses ni Mama. Ayaw pa ring bitawan ng kumag ang kamay mo. Para akong bata na nang aagaw ng laruan. Sa kanya, halos umitsa na ang kamay ko sa paghatak lang nito pero ayaw pa rin. Talaga niyang bumitaw. Yuri, asan na si? Natigil si Mama sa pagtatanong. Baka sa kanya ang pagkagulat dahil sa kamay namin ni Kiefer. Kahit ako nagulat din. Na makita niya kami. Walang reaksyon si Yuri at hindi kumikibo. Bitaw na Brad. JJ. Tawag ni Mama sa pangalan ko na para bang inuutusan niya ko. Magpaliwanag. Kiefer D. Bulong ko. Bitaw na. Mama ko yang kaharap natin. Tinignan niya ko bago tuluyang bitawan ang kamay ko. Lumakad ako palapit kay Mama na. Kakaiba ang tingin sa akin. Good evening. Bati ni Kiefer kay Mama at naglakad palapit. You're Jay. Jay's mother. Duktong at sagot ni Mama. Sigurado po kayo. Mas papasa po kasi kayong kapatid niya. Sabi ni Kiefer. Kita ko na bahagyang napangiti si Mama pero pilit niyang binawi. Halatang. Sinusubukan niyang magmatigas. Hindi nga lang ako sigurado kung kaya niyang. Makatagal. Anong laban mo sa landi nitong hari? I'm Mark Kiefer Kiside away. Iniabot niya ang kamay kay Mama. Tinanggap yun ni Mama at agad namang hinalikan ng Judas Dite Hari ang likod ng palad. Nya. Hindi rin ito inaalis ang tingin kay Mama na para bang pinapaulanan niya ng papuri. Agad na namula ang pisngi nitong off. Kingi na sa kalandian. Kahit ayaw niyang. Mumitikit ako sa itsura niya na kinikilig siya. May pinagmanahan pala ako ng kalandian? Kumain ka na ba? Tanong ni Mama. Not yet. I just came home from a trip. Dito ka na kumain. Aya ni Mama na nagpalaki sa mata ko. Tinignan niya si Yuri. Okay lang siguro yun, di ba? Yes, of course. Besides, Kiefer is also a friend of mine. Sagot ni Yuri at mumiti. Yung feeling na gusto kong sumigaw ng malakas para kontrahin sila. Hindi kasi. Pwede. Baka malaman ni Kuya Angelo ang totoo. Baka magkainitan din sila at magsimula ng gulo. Pumasok si Mama sa loob kasabay ni Kiefer. Nakasunod naman si Yuri sa kanila at eto. Ako, naiwang manghang-mangha sa nangyayari. Tangna sa kalandian. Nabiktima na ang lola ko dati. Ngayon naman si Mama. Ayos. Sino susunod sa mga kamag-anak ko? Tiyushay mo si Tita Jenny mo. Padabog akong pumasok sa loob. Nakaupo na si Yuri sa pwesto niya pero lumipat naman. Si Lola ng upuan. Napatingin ako kay Kuya at Tita Gemma. Kita ng kita ang pagkagulat sa kanila at pagtatanong kung bakit andito tong kumag. Natubuti na lang at nasa ospital pa si Aris binabantayan ni Tito Jules. Siya kasi ang number 1 na magpoprotesta. Dito ka. Utos ni Mama at pinaupo sa pwesto ko. Teka lang. Saan ako upo? Tinignan ko yung bangko sa gitna nila Kiefer at Yuri. Wala doon si Lola at nang hanapin ko siya, nakaupo na siya sa upuan sa tabi ng pwesto ni Mama. Thank you. Sabi ni Kiefer at kinindatan si Mama. Humarap sa akin si Mama at kita nang kita ko ang mapupulan niyang pisngi. Napangiwi. Na lang ako sa itsura niya. Kulang na lang kasi maglabas siya ng mamon at magmumuka na siyang pabebe. Yung totoo. Teenager. Dito ka, anak. Sabi sa akin ni Mama habang nakaturo sa bangko sa pagitan nila. Kiefer at Yuri. Naupo ako doon at bumalik na si Mama sa pwesto niya. Napatingin ako kay Andina. Mukhang hindi nagugustuhan ang inaasta ni Mama. Hindi ka nag-iisa. Nagsimula na silang kumain. Kahit wala akong gana napilitan akong makisabay. Bawat subo ko ng pagkain ang pagtingin ko sa paligid.
Nakikiramdam ako at baka magkaroon ng delubyo. Ano nga palang ginagawa mo dito? Diretsong tanong ni Kuya. Lahat kami sa kanya napatingin. Ang bastos kasi ng pagkakatanong niya. Tinignan siya ni Tita Gemma na parang sinisita siya pero hindi niya pinansin yun. To see JJ. Casual na sagot ni Kiefer. What for? Tanong ulit ni Kuya. Napapayuko na lang ako. Ramdam ko kasing may kakaiba sa mga tanong ni Kuya. Hindi ko alam kung naghihinala na ba siya sa amin itong talipandas na kumag. There's no reason. Sagot na naman ni Kiefer. Nagtitigan silang dalawa. Aaminin ko nagsisimula ng magkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Idagdag pang parang nang iinis na naman tong pesting hari ng mga ulupong. Alam kong nahahalata na ng lahat ang palitan nila ng tingin. Yeah, love. If you don't mind. I just want to know your name. Singit ni Andy. Epal talaga to. Kiefer. Mark Kiefer Watson. Sagot ng hari. Bigla na lang nag-iba ang itsura ni Mama. Nakangiti siya na parang nang aasar. Isa ka palang Watson. Kaya pala kakaiba ang karisma. Sabi ni Mama at tinignan si Tita Gemma. Gumanti ng masamang tingin si Tita sa kanya. Para bang sinasabi nito na huwag kang magsimula. Ang sabi ng daddy ni Kiefer kilala daw niya si Mama at Tita Gemma. Kaya, siguro ganito ang reaksyon ni Mama pero hindi ko maintindihan ang reaksyon ni Tita. Ano nga palang relasyon mo kay JJ? Tanong ni Andy. Muntik na akong masamid dahil sa tanong niyang yun. Kung hindi ba naman off? Buwisit. Ayos ding nagtanong tong isang to pwede bang kumain na lang siya at wag nang magsalita. Ang sarap yung tog ng ulo ko sa lamesa. He will be in a best man. Biglang sabi ni Yuri habang nakatingin sa akin. No, you will be in a best man. Balik ni Kiefer sa kanya. Sila naman ngayon ang nagpalitan ng matatalim na tingin. Nakapagitna pa naman ako sa kanila. Baka masugatan ako. Ikakasal ka na pala? Sarkastikong tanong ni Yuri. Sabihin mo kung kailan para masiguro namin ni JJ na makakarating kami. Tumigil kayo. Of course. Make sure na makakarating si JJ. Nag-smirk si Kiefer. Ang pangit naman kung hindi darating ang bride ko. Tuluyan na nagsalubong ang kilay ni Yuri. Halatang maligaya naman si Kiefer sa pang-iinis niya. Hindi ko maiwasan na hindi mapayuko. Nahihiya ako dahil sa aaway nila. Excuse me. What the hell is going on? Maotoridad na tanong ni Kuya. Irritable na siya at hindi natutuwa sa inaasta nitong dalawa. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Alam ko, ramdam ko at hindi pwedeng hindi siya maghihinala. JJ. Tawag niya sa akin na nagpanginig sa katawan ko. Anong relasyon niyo? Ni Kiefer. Shoot ang names. Tumingin ako kila Kiefer at Yuri na hinihintay din ang sagot ko. Yun nga lang hindi ako makasagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tumingin ako kay Lola na nag-aalala. Sa akin, kay Tita Gemma na ganun din si Mama at Andy na nag-aabang sa sagot ko. Ano? We're more than friends, but little less than lovers. Putol ni Kiefer. Nagkaroon ng malakas na pagyanig ang lamesa. Naiuntog ko na lang kasi ang ulo ko at kasabay noon ang paghampas naman ni Kuya Angelo. Tangina. Wala na. Alam na nila. Ang galing Kiefer. Ang galing-galing. Kailan pa to? Galit na tanong ni Kuya. Hindi ako sumagot. Nanatiling nakadikit ang noo ko sa lamesa. Gusto kong maiyak. Dahil alam kong bibitayin na ako. Laslas na Jay. Angelo. Huminahon ka nga muna. Awat sa kanya ni Tita Gemma. Huminahon? Paano ko gagawin yon? Habang patuloy sa pagtatalak si Kuya may naramdaman akong kamay sa hita ko. Pagtingin ko kamay ng kinginan ng hari. Hinampas ko ng malakas yun para alisin. Buwisit kang kumagka. Sir Angelo. Biglang singit nung maid. What?
Galit na sagot ni kuya. Telepono po. Sa ospital daw po sila. Nanginginig na sagot nung maid. Agad akong nag-angat ng tingin at tinignan siya. Tungkol kaya kay Aris yun? Hindi. Kung maiwasan na hindi kabahan. Baka kasi kung ano na nangyari sa kanya. Wala ka ng pinsan na masungit. Sabay na tumayo si Tita Gemma at Mama. Pareho silang nag-aalala. Natural yon para kay Tita dahil anak niya si Aris. Pero kay Mama, hindi ko maiwasan na hindi. Magtaka. Si Kuya Angelo ang lumabas para sagutin ang tawag. Agad na sumunod sa kanya sila. Tita at Mama. Sumunod din si Andy ng Ipal. Walang video dyan. Kaming apat lang ang naiwan sa dining at kakaiba ang tingin sa akin ni Lola. Smoke, sweat, perfume and alcohol is what I still smell now. Even thought I'm no longer in the bar. Sobrang naguguluhan na ako. Hindi ko dapat to ginagawa. Hindi dapat nakahinto ang kotse ko malapit sa kanila. Hindi ko dapat siya hinihintay na lumabas. Hindi na dapat ako makigulo sa kanila. What the hell is wrong with you, David? Lasing lang ako. Dala lang ng alak to, titigil din ako kapag nahimasmasan ako. Huli. Na to, pagbalik ni Chion hindi ko na siya abangan pa. Hindi na ako magnanakaw ng tingin. Kaya please lang Jay, lumabas ka. Kahit sandali lang. Gusto kitang makita. Bulong ko at hindi inaalis ang tingin sa gate nila. Mahigpit ang kapit ko sa manibela. May dalawang magarang kotse ang nakaparada sa labas ng bahay nila. Alam kong kay Yuri yung isa pero hindi ako sigurado kung kanino yung isa. Pero anong ginagawa nila dyan? Naghahalo ang alak sa nararamdaman ko. Kakaiba. Napatingin ako sa cellphone ko nang magring yun. It was a phone call from Percy. Labag sa loob kong sagutin ang tawag niya. Natatakot akong utusan niya ako tungkol kay JJ. Hello. Sabi ko pagkasagot ng tawag. Can you tell me your location? I cleared in my throat. I'm driving. Can you call me later? I will. But since you're driving, do me a favor. Dumiretso ka sa bahay nila Jay. Jay. I-text mo ko kapag andun ka na. Thanks. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ko. Hindi ko sinabi ang totoo na nasa malapit lang ako ng bahay nila JJ. It's not my intention to lie. It's just that I can't tell him the truth.